Okay, Frank. Okay. Anong gusto mong pag-usapan? Wala. Wala. O, tigil na natin to. Okay. Bye. Cue intro. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of the saltiest show ever. Welcome. Okay, let's get right into it. What's going on? The world is kind of on fire. Yes. Dahil nakagabi lang, ano? Oh, and then, dami nangyari nitong week na to. Holy crap. Iran and Israel and so forth. The riots in LA. Nagpapaulan ng bomba sa Tel Aviv. Ang lala, gagi. Na-overwhelmed din ako sa newsfeed ko. Oo. Kaya, oh my God, I can't do this right now. Yan nga. Pero, people lack discipline. They would post about it. As they should. To be informed. To keep people informed. But yun nga, let's talk about discipline. On a scale of 1 to 10, how disciplined are you? Ako? Hindi ko alam. Hindi ako. Ikaw nga tinatanong ko eh. O, ikaw nga. Hindi ko alam eh. Kasi minsan tinatamad ako, minsan hindi. Hindi. I mean, Paanong discipline ba? Paanong disiplina? I mean, are you aware of your surroundings? Hindi ka ba madalas magkalat kagaya ng iba? Hindi. Ganon, Hindi Alam ko hindi. I just wanted to... Naghahanap ako ng basurahan pag may basura ako. Hindi, tsaka rin. Ayoko lang yung walang, tawag dito, walang respect sa ibang tao sa paligid eh. Doon ako naaasar eh. Alam mo yung parang nakakaabala sila pero wala silang pakialam. Yung na-invade na nila yung yung personal space mo. Sa trend nga eh, puta, may nakita ako. Yung, di ba, siyempre sa LRT, minsan kasi, pag uupo ka lang. Yung iba puta nakataas yung paa, tapos nakapatong doon sa upuan. Meron nga gagawin ka pang dantayan eh. May nangyaring ganun. Tapos magsa-cellphone, nakaganon yung braso sa likod mo. Oo. Gago, no? Pag masikip. Oo. Puwisit ang puta. Nakakainis minsan nga may hihiga pa dun sa upuan sa may tren. Oo. Ano to, bahay mo? Walang disiplinang hayop, puta. Alam ba, desenteng upo lang. Yun diba? Nga eh. Tapos may nakita pa ako sa grocery yun eh. Tang-inang yun. Yung cup niya ng... I think it's Starbucks or something. Basta siya, para siyang shake or something. Parang iced coffee. Yung basura niyang yun, nandun sa may cart. Only in the Philippines eh. Yung hindi mo lang maghanap ng basurahan, no? Hindi. Parang, mahirap ba gawin yun? Mahirap. Sa kanila. Mahirap, syempre. Hindi kasi... Sa bagay, mahirap talaga. Ang gamunggulang utak ko. Talino kasi natin eh, no? Hindi, lang. Considerate lang. Yun nga, yung hinahanap kong word. Considerate lang naman tayo. Dami kasing mga inconsiderate shitheads dito sa atin. Inconsiderate son of a bitch. Nakakainis ang puta. Di, tsaka ito pang ayokong ugali ng ibang tao dito sa atin. Yung pag manonood sila ng YouTube vids sa public space, naka-speaker. Putang ina speaker. Alam mo yung... Ang dami kong experience niyan sa jeep tsaka sa tren. Oo, hayop na yan. May earphones. Inimbento ang earphones. Earbuds na nga ngayon eh. Wireless na, men. May AirPods. Malamang afford nyo yun. Tangina. Afford nila yung items pero hindi nila afford yung decency. So yung nag-ML sa nagmo-Mobile Legends sa jeep. Yung pa. Yung ang lakas-lakas, welcome to mobile. Putang ina mo, gago. Lose streak ka na. Tang ina mo kasi. Ang sarap sirain eh. Ang sarap basahin nung cellphone eh. Minsan natatempt ako, agawin ko yung phone sa kanila. Sumakampas mo sa mukha. Alam mo kasi, di ba, hindi naman tayo exclusive sa kawalan ng disiplina eh. Maraming bansa ang walang disiplina sa katawan, Diyos ko. Pero kasi, parang sakit na talaga ng Pilipinas yan. Parang nasa genes na ata. Nasa DNA na ng Pinoy yun eh. DNA na eh. No? Diba? Ikaw ba aminado ka kahit yun nga, kapwa mo Pinoy talaga nakakahiya rin. Oo naman. Diba? Lalo na sa comment section, tapos international news yung yung topics. Makikita mo may nagko-comment na Pinoy dun. Oo. Naliligaw ka tao to eh. Oo. Parang batang nag-cheer sa maling bagay. Oo. Ay siya na, ano ba ang ginagawa mo, dire? Bakit man nakikita mo mga middle-aged women? Ano mo yung mga selfie na ganun? Oh. May framing ng oo. Mga political views nila sa buhay. Judgmental eh. Pero totoo eh. Siyempre. Totoo rin eh kapag yung selfie ng dun sa profile picture, yung sobrang portrait.
Okay, nasa ilalim. Oo. So, tingin siyang ganyan. Tapos seryoso yung muka. Oo. Panigurado, ano mo yun lolo mo o tita mo na... Na natuto mag-Facebook tapos akala niya, konti lang makakabasa dun sa kinoment niya. Ganun. Minsan nga man nakikita akong ganyan, parang naaawa rin ako kasi alam mo sa sarili mo na hindi nila alam yung sinasabi nila. Oo. Alam mo yun, parang sabay lang sa kung ano yung headline, hindi binasa yung context. Oo. Ano ba bang... Nagbasa lang siya narinig ng ibang tao. Yun nga, ang daming bad manners. Napuno na rin kasi ako last time kaya binibring up ko ulit ngayon. Na-overwhelm ka ba? Years later, bibring up ko ulit. Wala talaga disiplina ang Pilipinas. Wala talaga. Di kaya nga may salty regulars. Ayan, tapos yung, tangina ito pa yung simpleng pagpila lang, ayaw pang sundin. Ay, hindi. Tangina basket lane, nagdadala ng push cart. Ang dami kong nakitang ganyan. Tangina, abusado kasi. Sila pagalit. Di alam mo nakakagago, pag sa ibang bansa daw, sobrang masunurin daw ng Pilipino. Sobrang masunurin, maamo. Maamong tupa talaga. Pero pagdating dito, wah! Kasi alam mo, isa sa pinakasakit talaga ng Pilipino, sense of entitlement. Actually, good thing na bring up mo yan. Kasi ganito yun Baba, OFW, galing sa ganitong bansa. Disiplinado siya, ganun. Sunod siya dun. Pagdating niya dito, putang yabang yan. Galing ako sa ganitong bansa Bakit ba? Doon nga sa pinanggalingan ko, disiplinado mga tao doon. Yun. Oo. Siya, pagdating niya dito, alam mo, feeling... disiplinado diba? rin. Oo. Nakakaasar na Imbis na dali niya yung ugali niya doon. Oo. Yung ugali niya doon, dali niya dito. Hindi, dito parang, malaki nakikita ako pakialam ko sa inyo. Hindi kasi parang, May mga ganun tao Parang ginawa nilang lisensya yung pagiging Pilipino para maging abusado rin sa sarili nilang bansa. Nakakaurat ang Gaya dun, sa pinanggalingan nilang bansa, mahigpit sa pagtatapon ng basura. Siyempre susunod sila, dayo ka dun Tapos pagbalik dito, tapon dito, tapon dyan. Wala bida ako Oo, nahalibadbaran talaga ako kasi recently lang. Sakit na ng Pinoy yan. Yun nga parang, walang tapunan ng basura, nakakatamad humanap. Tapon agad. Alam mo hagi sa kalsada. Bad trip ang puta. May nakita pa nga ako yung sa public, public vehicle, sa tricycle actually. Tanginang yan, meron ding doon, yung iced coffee rin na cup. Tangina nandun nakasiksik dun sa may upuan. Kadiri pa. Sa iba, diskarte daw yun. Yun pa, ginagawa nilang bullshit. Bullshit talaga sinasabi nila diskarte. May hustle mindset daw ang Pinoy diskarte pala yun. Tangina mo, palahura ka lang talaga, gago. Salahula. You whore. Ito ay nakaraan lang. Okay. Nakasaya ako sa jeep, tapos may kasabay ako nagmumotor. Actually, police. Pero hindi siya, parang nabilib ako sa kanya kasi ang humble niya, lang, yung mamumurahin na motor lang, ganun-ganun, tapos naka-uniform siya. Decente, walang sokbit na baril. Sabi, may matino pa palang police. Parang ganun. Bigla ako, dumurok. Ay, puta, ganun ako wala. muntik pa yung nakabike Muntik pa yung padaan na nakabike. Oo. Muntik pa. Buti nakailag Kitang-kita ko lahat, nandun ako sa dulo Oo. Inang Bale, nakaparada siya, bigla siyang dumura. Hindi niya maandar siya, tapos ang bagal lang ng takbo niya, hindi siya yung... okay. Tangay na matakot kayo siya, hindi siya gano'n. Parang chill lang siya, tapos parang ang humble naman ng police na to, walang ka-ere-ere. Biglang, what the fuck? Holy shit. Wala palang disiplina. Hindi, ang hilig natin magdidilig sa lupa. Ewan ko. Buwisit ang puta. Ay, naku, dati, ilang beses nating nirant yun I know. Hindi kami magsasawa. I'm not gonna apologize for bringing it up again. Because it's getting way, way worse. Hindi kasi alam mo, nakakaasar lang. Di na nag-improve Alam mo yun, sa sarili pa lang natin pamamahay, puta, wala na tayong disiplina sa labas pa ba? Yun nga pumiyok. Pumiyok ka ba? Ano ba kasing sinusubo mo? Yun nga parang magre-reflect talaga kung ano ka sa bahay mo, the way mo itrata yung public place Dahil lang Oo nga. Tsaka alam ko may rin tayo, manidoso, sorry. Masyado rin tayo maarte sa pagiging malinis, alam mo yun. Gusto natin malinis, pero tayo rin yung reason kaya hindi lumilinis ng tama. Oo. Di ba? Ang labo Parang mayroon tayong cognitive dissonance. Yun. Nakakainis ang puta.
meron, ayun, yun yung sakit ng Pinoy. Cognitive May dissonance. cognitive dissonance pagdating sa kalinisan. Pag sinabi Nakakainis. mong cognitive dissonance, ano ibig sabihin nun? Hindi, parang hindi mo pinapractice yung sinasabi mo. Hypocrite. Oo. May pagka-hypocritical ka rin, ganun. Kumbaga, practice what you preach. Ganun nga, or you reap what you sow. Oh. Ayun. Tank ina, Friedrich Nietzsche. Di, joke lang. Psychologist na tayo dito, baby. Pretentious nga tayo eh. Di, joke lang. Ay, nako. Oh, Ito sa nga pala. Tagalog, ang what you reap is what you sow. Ay, nako. Tama na nga. Tama na nga. Ayoko na. Ang pretentious na eh. Oo. Di, alam mo ito pa yun sa'yo, no? Yung mga bad manners ng mga lalaki online. Holy shit. Hindi kasi may pinapollow akong tawag dito. Content creator siya na about sa politics ng Pilipinas. Di ko na babanggitin yung pangalan para safe din siya. Kasi may nangyari sa kanya. Babae siya eh. She's pretty, she's intelligent and all. Kilala mo yun. Yes. Pinafollow mo rin yun. Ang nangyari kasi, pinost niya yung political beliefs niya sa Instagram stories niya. Tapos, yun, basically, vocal lang siya about sa nakikita niya. She's calling it for what it is. Yun nangyayari sa Pinas and sa abroad. Tsaka alam mong aral siya eh. Yun nga, abroad. Aral siya abroad and locally. And then, na nangyari next, may mga nagko-comment dun sa story niya ng mga lalaki na, "Ma'am, pwede bang mag-smile ka naman? Smile ka naman, ma'am. Sige na." Sabi ko, nababasa ko yun. "What are you talking about? Seryoso yung topic, tas gusto mo mag-smile siya? Ano to?" Masasabi ko lang doon, boys, shut the fuck up. Hindi kasi seryoso yung topic. Tapos makinig kayo. tapos nire-require mo yung creator na yun na ngumiti siya. Teka, huwag mo sabayan, Frank. Wait lang. Hold your horses. Nagkakainan tayo. Hindi. Sige, tuloy mo. Hindi, ulitin ko from the top. Hindi, ang sinasabi ko lang, gusto nila kasi ngumiti siya para sa kanilang mga lalaki. Kaya nga. Kahit yung topic, seryoso naman. Pero pansarili nilang pleasure. Yun nga, sabi ko, ano to? Are you jerking off behind your screen? Ang daming Instagram slut. Yun nga. Akala nila lahat ng babae sa Instagram mga slut. Sira ulo talaga, puta. Pag-aralan nyo yung content bago kayo mag-comment pa. Ang daming creep ng mga Pinoy. Marami kayong ganon, promise. Tanginang lalanin nyo. Pinakamahilig daw talaga sa buong mundo, Pilipino rin, sabi. Pinakamahilig sa kabastusan? Sa porn. Hindi, totoo to Top user nga daw eh. Isa sa mga top users. Top talaga America eh. US. Kanila yun eh. Ang lala. Tas nung nakita ko rin yung mga comments, puta, ano to? Hindi naman siya for your entertainment eh. For educational purposes to eh. Kaya nga, yun nga, hindi nila na hindi nila, dito? Nahihiwalay yung for entertainment sa educational. Hindi nila nadidistinguish. Nagagandaan sila kay ate. Sige, given. Pero pakinggan mo yung sinasabi niya. Huwag kang bobo. Oo nga eh. Diba? Pinangungunahan sila ng kalibugan nila eh. Mga bobo talaga po. Walang kasing bobo. Nakakairita. Hindi, parang napuno talaga ako nito mga huring week na to. Hindi ka nata nakakapag-bike. Siguro dahil doon. Panay kasi ang ulan. Tang-inang ulan yun eh. Di basta June, tag-ulan talaga. I hate the rain. Yun lang naman. Lalo na dito sa Pilipinas. Hindi, nakakabobo talaga kapag nagiging chronically online ka na. Boy. Naka-overwhelm kasi yun. It kills your brain cells. It kills your morale and so on. Maybe it kills your spirit. Diba? Ay, nako. Meron pala tayong spike ng cases ng HIV. Nabalitaan mo yun? Tumaas nga, nasa 400% yata. Ganon? Yes. Holy shit. Holy Basta shit. galabasan na naman yung mga religious freaks. Yan kasi, pinasapasan niyo yung nyenye. Basta. Marami silang pinupush na agenda. Kasi ang mindset nila, akala nila nasa pa rin, LGBT pa rin yung source ng HIV. Gago ang nun. Sobrang medieval lang po. Napaka-homophobic nun. Sobrang backwards. Medieval thinking. Na raw, pinaparusahan na daw tayo ni Lord. Yes, tangin. Lagi naman tayo pinaparusahan ni Lord. Di ba? Tanga ang puta. May mga nagpo-post pa ng Bible, disgusting ang puta. Nakita ko rin kasi yung mga cases na basically mga teenagers, walang protection sa sex. Tapos kung sino-sino lang yung sexual partners. Kasi nga, ang kulang dito sa Pilipinas ay proper sex education. Meron naman daw yung porn. Hindi. Hindi, seryoso yun Yung sinasabi nila. Yung maayos. Hindi wala yung...
Dito kasi pag sinabing sex, tabu eh. Oo nga eh. Yun, di ba? Pero proper education ang kailangan dito. Hindi nga. yung religious feelings mo. Hindi kasi napaka-malisyoso pag narinig mo eh, sex education. Wala. Oo. Ay, 19 ka pa lang, nakipag-sex ka na. Wala, di ka mapupunta sa langit niyan. Ganito dito, yung nakaka-irita. Alam mo yun? Oo, hindi, alam mo, yung mga ganong tao, hindi na mawawala yan. Oo. O may mga tao mapapaisip ka, bakit nag-exist ka pa rin? Yung mindset mo na yan, ba't nag-exist pa rin? Di kailangan natin dito proper sex education. It's so exhausting. Kaya nga tinatawanan tayo ng ibang bansa eh. Di ba? Oo. Sino mo na, sige. Para tayong nahuli sa trend. Oo, totoo. Ano siya sabi? Hindi, anong sinasabi ko, particularly yung yung South Korea nga. Ang tawag sa atin, tayo daw yung nation na puro principles pero hindi naman natin sinusunod yung principles natin. Oof. Puro lang tayo puro lang daw tayo religious people dito. Ano yung article? Most of all, dati pang issue yun eh, dati pang article yun eh. Most of us are sticking to religion pero we don't practice it. Alam mo yun, we don't we don't act on it. So they're calling us hypocrites. Oo. Hindi naman ako Katoliko eh. Tama naman eh. May point naman sila. Exempted pa ako. Ikaw damay ka. Okay lang. Ayan. Tsaka nagagalit kasi yung mga tao dito sa ibang bansa. Halimbawa sa South Korea, nagagalit sila minsan sa mga Koreano na nagiging racist na sa atin. Kasi pag kinall out tayo, racism kagad yun. Bigotry kagad pero yun. pag tayo, okay lang dapat. Nag-e-enjoy lang naman tayo. Pikon talo Pinoy. Alam mo, ilang beses ko na rin na-bring up to sa show na to. Pero kasi, totoong nilulook down talaga ang Pilipinas ng Korea. I'm not saying na every Korean person does not like the Philippines. Pero a lot of them are just despising us for what we are. Ayaw nila sa concept natin. Totoo yun, gagi. No? Masyadong masakit. Kaya nga, di ba, pinapaalala ko, hoy, yung Korean War ninyo, sinong tumulong doon? Mga It's a hard pill to swallow, kids. Remember the battle of Yultong. Sige nga, yung anong kalaban ninyo yung North Korea, sinong tumulong? Pilipino rin. Kailangan niyo paalala mo sa newer generation kasi wala silang respeto sa current generation eh. Kaya mo na lang, ginagamit tayong parang source of income nila kapag hindi na sila pumapatok sa South Korea. Hindi na sila sikat. mapa-actors or K-pop actresses, group. K-pop group. Pag hindi na okay yung clicks nila doon, hindi na okay yung sa Philippines tayo. pag hindi na okay yung reception sa kanila doon, pupunta dito 'yan. Alam mo na 'yon, no. Kasi dito sinasamba yung mga Koreano, bakit ba? Ano ba meron? Sa totoo lang, artificial people din sila eh. Puro lang naman sila retoke doon, nangyayabang pa, puta. Hindi naman lahat siguro. Pero, hindi lahat, hindi ko nila lahat, pero I'm saying that a lot of them are like that. And it's crazy. May nakita pa akong isa, ang dami ko sinasabi, no? Sorry na. Go lang. You could weigh in on this later. May nakita kasi ako na basically, placard siya sa isang shop sa South Korea. And then, very, very discriminatory sa mga taong Pilipino. Specifically, Southeast Asians. Things that are not allowed inside. Nakasulat doon Filipinos. Bakit specifically Filipinos? Tell me why. Parang American 1960s. Napaka-ano nga eh. Anong tawag doon ang term yun? Racial segregation siya. Racial segregation yung dating. Jim Crow law. Within that establishment sa South Korea. And it's modern day yan. Modern day pa. Diba? Hindi kasi, alam mo marami nagsabi nito eh, na masyadong superior yung tingin ng Korean sa sarili nila kumpara sa atin. And they don't like Filipinos, Vietnamese, Southeast Asians. The Thai people. Tapos pagdating sa Japan, ayaw nila sa Japan kasi may history sila with Japan. Nung World War II. Even before that actually. I can understand that. Pero yung pagde-despise nila sa mga Filipino and the Vietnamese and Thai people and Indian people by the way. Yes. Yun yung parang uncalled for eh. Why? Ano ba? Parang problema nyo. Hindi kasi yung iba naman pumupunta dito, mga friendly talaga, na Koreans. Okay. Pero yung iba sa kanila pumupunta dito kasi they think they own the shit out of us. Alam mo yun? Tsaka meron pang isang establishment dito nangyari sa Pinas. Tanginang lala nun, men. Japanese owned establishment. Siya parang mini restaurant o restaurant talaga. And then may mga nagdadine-in na Koreans doon. May pumasok na Pilipino, pinapalayas nila. Hindi naman sila may-ari. Bakit ganun?
Tapos yung Damn. yung mismong may-ari, Lalanan yung mismong may-ari na Japanese, nagalit. Sila yung pinaalis, yung mga Koreans kasi nga nagiging racist sila eh. Imagine that, pupunta sila dito, act tough. Parang ang sarap manggulpe ng Korean. Wag naman, I don't condone violence. Okay? Parang gusto ko parang gusto ko lang. Halimbawa, ako yung naging ako yung nabiktima nila. Anong gagawin mo? Sige. May madidislocate na pa nga isa sa kanila. Hindi, doon ako napaisip eh. Joke lang yan ha. Anong pinagmulan nung hate nila? Tsaka ba't nandito kayo? Anong problema nyo? Yun nga nakakatanga, di ba? Oh. Bakit ganun? I'm not saying na every Korean person is like that. Pero a lot of them mostly. are. Di ba dati pa naging issue to eh. Di ba may isang Pinoy na actor sa Squid Games? Tapos nasa South Korea daw siya. Bigla daw siyang binato ng cabbage sa mukha. Binato siya ng cabbage. Oo. Doon sa repolyo sa mukha kasi di raw siya Korean. kasi nasa public bus pa sila noon, alam ko eh. Yun yung setting eh. Tapos sabi ko, kung hate mo yung tao talaga, manahimik ka na lang, di ba? Bakit kailangan mong mag-act on sa hate mo? Binato pa talaga ng repolyo. Gago. Our Korean friends, why the hate, man? Where's the hate coming from? What the fuck's wrong with you, man? Not everybody's like that, pero majority ganun. What the fuck, man? Iniisip ko baka dahil sa history nila eh, na masyado silang nilulookdown. Ganun. Siguro. Tapos nagbababaw eh. Tsaka tingin nila sa mga hindi Korean, maliban sa mga whites. Mga tingin nila sa mga non-white people, mga dog. Sabi nila. Seryoso? Saan galing yan? Yun nga eh, ang dami ko nabasang crazy stuff eh. Articles to nakakagago rin eh. I mean, it's not gonna go away yung racism. I don't think it is. Pero, lang siya eh, natatakpan, nasusugarcoat, nako-conceal na uy, dito racism pero umalis ka dyan kasi Pilipino. Ay, hindi to racism pero bawal talaga mga Pinoy dito eh. Diba? Ginagaslight ka nga eh. We don't hate you pero nandito pa rin yung racial segregation. Diba? Nasa mundo pa rin. Nandun pa rin pero I mean, take a look at the country that's causing problems in the Middle East as well. Diba? Meron dong apartheid. Racial segregation yun. Take a look. I'm not gonna mention who or what. Let's look at the bigger picture. I mean, is it bad to dislike a country? Pag may basis naman kapag meron ka namang reason. Hindi, I don't know. I don't know. Kung valid naman yung reason, what mali naman talaga yung ginagawa nila, you should call them out. Hindi kasi minsan. Pero hating them because of who they are, parang yun yung iba na yan, yun yung masasabi mong racism na. Bordering na racism. Wala naman silang ginagawa sa'yo or sa iba, pero you just hate them. Meron kasing mga cases talaga na pag nakita mo yung kabuuan ng society, oh my God, walang redemption tong mga to. May mga ganun irredeemable. May time talaga na, oh my God, I really hate this country. This is fucked. Ganun yung maiisip mo eh. Maganda siguro pag ganyan. Huwag mo na lang i-voice out na I hate this country. Manahimik ka na lang kasi hindi mo alam eh. Keep it to yourself. Ako nga, nanahimik lang ako sino yung hate ko talaga eh. Kung baga dislike ko lang talaga na elements, na entity. Kasi diba, you need to separate sometimes the government and the people, pero sometimes it's just one. Yun yung problem eh. Parang it's a piece of the puzzle. Parang hindi ka pwedeng maghalit doon na exempted tong isa. Hindi, damay kayo pareho, tangina nyo. Kasi binigyan ka ng reason eh. Lalo na kapag ni-research mo. Why not, diba? Pero huwag mo na lang i-voice out kasi mga tao kasi mabilis magsabi ng ay racist ka lang. Ay ganito ka lang. You're just being racist lang naman kasi they are people chosen by God. Ayun is anyway, yun nga, baka dahil sa kakanood ng TV kaya pero ganyan. Opa, why the hate? Apa. Ano ba siya na eh? Why you hate us? Tang-inang yan. Pero tayo titigas na mukha nun. Hindi, hindi ko sinasabing lahat sila ganun, yung mga Koreans, pero it's really... pero mostly cases ng ganun. I mean, it's just sad na ganun. Anyway, maybe too much TV made them do that. Maybe it's too bad. Kasi nga may trending sila eh, no? I mean, nowadays ba, buhay pa ba ang TV and radio? I mean, is it... alam mo, nakakarinig na lang ako ng radio sa sasakyan.
Oo, sa FX. Oo. Pero sa bahay, hindi na masyado. Hindi kasi may radio pa rin, pero parang in a way, namatay na rin eh. Kasi marami Meron pa din. Kasi may podcast na, Oh. may YouTube and Spotify na, may Mm. Apple, ano ba yun? Apple Podcast, ganyan, may Google. May, tawag dito, meron pang isang platform eh. I forgot. Pero yun nga, basically, the internet killed the past media. Sa akin hindi pa kasi ang may access naman sa radio is yung mga taong di naman alam yung Spotify, yung YouTube, gano'n. You mean mga remote people? Ordinary people. Sa bagay, oo. Siguro lang. Mga katulad nating nasa laylayan. Siguro dahil nga tayo, exposed tayo sa internet, kaya parang tingin natin, patay na yun. Kasi hindi mo. Pero sa ibang tao kasi, pa rin, may radio pa din. Yung buhay pa din. Yung TV pretty much half alive. Kasi yung mga TV channel naman kasi dito nagre-rely na din sa internet eh. Sa bagay, oo. Diba? Nakikita ko nga diba, i-air nila sa TV. After an hour or so. Ilalive naman nila sa YouTube. Nasa YouTube naman. Ang kulit eh. Kaya, sila rin nag-a-adjust eh. Pero gusto ko pa rin yung feel ng radio dati. Late at night, makikinig ka sa radio. Tapos makikinig ka lang ng mga doon. Basically, teleradyo yun eh. Tapos nakakatawa. Si Papa Jack noon. Dati, nung era ni Papa Jack. Ganun. Tapos minumura niya yung mga guests. Hello, sino to? Kamusis ang puta. Good evening po, Papa Jack. Anong problema mo? Ganun yun. Ganun. Tarantado ka! Minsan minumura niya eh. Oo. Kasi may isa ako naalalang kwento doon. Siya? Meron siyang biyanan. Babae yan eh. Tapos may biyanan siya na hindi niya kasundo. Tapos gusto daw niya saktan yung biyanan niya kasi sobra na daw. Tapos minura siya ni Papa Jack. Tarantado ka! Di ba sa ganun? Parang may gusto siyang gawin na masama doon sa biyanan niya. Tsaka iconic yung boses ni Papa Jack eh. No? Parang ganun yung senaryo eh. Parang may gusto siyang gawin masama. Boyfriend mo na yung isa, may nanliligaw sa'yo. Gusto mong sagutin. Tanong ko dyan, gago ka ba? Ganun eh. Yung mga punchline siya eh. Dati ba siya rin? Si Kuya Jobert nasa radyo? Oo. Itanong mo kay Kuya Jobert. Okay. Itanong mo kay Tama. Kuya Jobert. Alam mo yung itanong mo kay Kuya Jobert kasi dati. Lang yun eh. Nasa YouTube ko lang yun eh. Hindi ako nagra-radyo kasi nung time na yun. Tapos, kulit din ni Kuya Jobert mag-advise eh. Comedy, lang talaga siya. Parang comedy podcast that time. Parang yung Strange Brew. Idol yun siya. Yun. Tapos, meron pang isa yung masyado siyang malandim magsalita. Sino ba yun? Para artista. Si Roldan Aquino yun. Si Roldan Aquino. Landiin mo na lang ako. Sino nagsabi sa iyo? Hindi ako Si Dr. Love. Si Dr. Love. Siya ba yun? Dr. Love ba yun? Hindi, baka mali tayo. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Hanggang ngayon, active pa siya, alam ko eh. Okay. Hindi kita hinahawakan. Siya, talaga siya, meron siyang landi. Parang alam mo may nangyayari sa kanya sa ilalim ng table. Pag nasasalita siya. Parang may kumikiliti sa tuhod. Hindi, parang may nag-fondle ng balls niya. Parang gano'n. Maybe I should drop this podcast and start something else. Gusto mo gano'n na lang eh. Kaya, Frank, mag-usap tayo ng ganito sa podcast. Gusto mo ba yun? Hindi ko kaya. Natatawa ka. Mag-usap tayo ng ganun yung tono ng boses, di ba? Hindi ka ba na-turn on? Tapos late at night. Magiging papadyak ako nun. Ha? Tarantado ka! Di, parang taxi ka ba? Punta ka nga dito. Sapa ka lang tayo. May nangyaring ganyan? Gago. May tumawag kasi sa kanya. Okay. Naalala ko yun eh. Nagtatrabaho ako na. Nakikinig kami 11 na ng gabi. Ayun. May tumawag sa kanya na yung asawa daw niya, hilaw yung sinaing kaya sinuntok niya. Bad trip, daw gagawin niya para di na rin magalit sa kanya. Sabi ni Papa Jack ko, sinuntok mo?
Gago ka ba? May pang-taxi ka ba? Gusto mo punta ka dito? Sapakan tayo. Gago, no? Ang ina, napaka ano naman nun. Napaka sociopathic naman nun. Gago. Tumawag pa kay Papa Jack. Oo nga eh. Hihingi siya ng advice knowing na siguro tama naman siya. Oo, tingin niya sa sarili niya siguro supremo, ganun. Oo, nag-backfire tuloy. Oo. Bobo. Ano kaya, Frank, Tanga. mayroon tayong persona sa podcast. Tapos ako kayo bala. Kaya Kuya Will. Hindi kasi parang alternate ego natin yun eh, di ba? Advice ko lang sa iyo, Wala mo yan! Wag naman. Madadaan pa yan sa romansa. Hindi! Weird. We have officially derailed this episode. Magiging radio station na lang kami. Lilipat na. Ang inamin. Tatanggap ko. Next episode, tatanggap kami ng callers. Don't try to be cute with us. Lahat ng gusto nyong itanong, lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin nyo lang. Parang si ano yan si Ben Tulfo. Si Ben Tulfo. Bitag ka. Tangina pa, parang Yeah, kayong mga manluloko, mandarambong. Mga butas pa ang kanunsilyo dyan, mga kuloko. Ang galing mo. Yeah, boy. Taking care of business. Di ba yun yung team song niya? Lupit din eh. Bitag ka na. Gusto ko doon yung may kinakarate siya on air eh. Yung... Pag ikaw, sila pa kita dito, sinto kita dyan, hindi ka na makakagalaw. Di ba? Tapos yung, sir, tama na po, nakakasakit na kayo. Di minsan parang lumalampas na rin siya sa boundaries niya na parang tawag dito, media siya basically. Pero nang kakarate siya. Salamat ka, may camera. Pag walang pagpatay ang camera, alam mo na. Huwag mo ko sinisigawan on air. Minsan ganun yun eh. Kasi may naalala ko one time, may nagtaas ng boses. Tapos sabi niya, huwag mo kong sinisigawan on air. Anyway, moving on. Yes. Ay nako, we're so unhinged. What the fuck happened? Sorry. We're not trying to look cute. Ayun. Napansin mo ba, mayroong mga trend na matagal na to actually. Let's say 5 or 7 years ago. May mga couple trend, particularly sa FB na yung babae kailangan tinutoyo tapos inaaway niya lalaki sa Facebook. Sabi ko, that is not cute. How did you think that was? That's toxic. Di ba? Parang wala lang. Aawayin lang niya yung boyfriend niya, asawa niya kasi parang may spice daw yung relasyon. Tang inang spice yan. Ba? Sana binudburan mo na lang ng sili sa mata. It's so awkward. Tapos binobroadcast pa nila. Tinan niyo ako, may toyo ako. Di saka ginagawa kasi nilang personality yung pagiging toyoin. Hindi kasi na whore. May panibagong cancer sa lipunan na tinatawag na main character syndrome. Mostly ng Pinoy ganun ngayon eh. Guys, tignan nyo, gagawin ko. Kakain ako ng buto ng manok ko. Patay, ending. Patay. Tingnan na guys, lalagyan ko ng ng Mighty Band yung nguso ko. Tanga ang puta. Guys, kunyari, di ko alam, Mighty Band pala. Lalagay mo gagawing eye drop yung yung Mighty Band. Ano na ngayon lumalala yung tama ng clout eh. Hindi, anything for views eh. Anything for views. Pero nakasar ako dun sa akala nila cute pero hindi naman cute. So, ang toxic kaya. Ang inang yan. Tsaka hindi mature na relationship yun. Para kayong mga 12-year-old na naging mag-shota. Wala akong magawa. Awahin ko kaya to. Gagi. Tapos akala nila cute. Stupid ang puta. Pag may ganyan akong, may nakarelasyon akong ganyan. Tangina, iwalayan ko yan eh. Sa bunutan ko. Takin mo. You stupid bitch. Wala kang kwenta. 10,000. Okay, hiwalay na tayo ha. Nga. Joke lang. Hindi ko sasaktan. Lalayo na lang ako. Wala na akong pake sa'yo. Napaka-immature mo, napaka-childish mo. Sabihin mo lang sa'yo, parang inano kita. Oo nga, hindi kasi diba, ang dami ng dinadaanan ng lalaki, diba? Tapos sasabihin pa na kailangan awayin ko siya. Yeah, June is Tapos iso-surprise ko siya. Kunwari hindi pala ako galeta ha. Tangina mo, hindi ka deserve sa relationship. Doon ka sa Arkham Asylum.
Tanga. And June is man's mental health. Oo. Oo, hindi yan. Sure, makinig ka. hindi siya sign of adulting. It's sign of your deterioration. What are the signs of adulting, Frank? Stress. Hindi, maliban doon. Na-cover na natin yun eh. Signs of adulting. Weird sleeping time. Ay, oo. Weird body clocks. Tsaka yung grumpiness. Oo, tapos irritable ka na sa mga bagay-bagay. Yung galit ka sa tanga. Ay, oo. So, ibig sabihin, dati na akong tumanda. Tsaka parang yung mga, ewan ko, sa akin lang to pero ngayon madalas na ako maasar pag yung mga simpleng bagay, pinapakomplikado. Oo. You're talking about women. Hindi naman. Kahit man sinong tao, lalo na sa trabaho, ganun. Yung halimbawa, okay. may papagawa ka, tapos ang dami mong sinasabi, yung pala magpapaprint ka lang, yun lang pala yun eh. Okay. Diba? Let's straight to the point, parang ganun. Hindi kasi indecisive din minsan kasi talaga tayo eh. Oo. Alam mo yun, parang very fickle-minded. We're fatally flawed. Ilang naman ang pero sa akin. Yung tama yung sinabi mo kanina dun sa mga kalalakit yun, doon sa Arkham Asylum. Nakakagigil yun, gago. Kailangan nasa straight jacket ka. You don't belong to a relationship. Yet. Unless you have been diagnosed. Maybe you don't deal with those people. You just diagnose them and move on. Diba? Maybe another sign of adulting is being snobby. Pwede, no? Kung pag-uusapan lang natin nonsense, edi wag na lang. Parang ganun. Hindi yun. Lang. Parang ayaw mo na lang, kasi ganito ako eh. Minsan pag may nakikita akong kabatch ko dati nung high school ako, alam ko yan. Na-acknowledge ko siya pero ayoko makipag-usap muna. Hindi yan pagiging adult. May pagka-introvert ka lang. Ganun. Hindi rin siya pagiging snobby? Hindi rin siya pagiging snobby. Hindi naman masamang tao. Parang, di mo lang siya feel kausapin. Ganun. Kasi may ganyan ako yung mas prefer ko ng mag-isa. Halimbawa, sa jeep. Tapos bilang may nakasabay nakakilala. Okay. Ayoko makipagdaldalan. Gusto mo sana mag-clear lang yung thoughts mo bago ka pumasok sa trabaho. Tapos may makikita kang kakilala, dadaldalin ka. So, I get it. Hindi naman yung pagiging snobby. Minsan kasi naisip ko yung ganyang attitude. Parang feeling mo artista ka. Hindi. Snobero. Minsan nga, pag may makikita ako sa jeep na kakilala ko, tapos may sinakyan niya yung jeep, di ko sasakyan eh. Maghintay pa ako ng isa. Ay, oo. May nangyari ng ganun sa akin. Di naman ako masamang tao. Parang, pag nasa ganun kasi akong senaryo, di ko feel talaga may pag-usap. Ganun. Hindi kasi, minsan parang ang dating nun, minsan, para kang pa-celebrity. Nami-misinterpret ng iba, di ko na namamansin, porket sumasahod ka niya, yun. Hindi yun eh, parang, di lang kita feel kausap. Ngayon. Paano ko ba sasabihin ng hindi ka masasaktan? Di lang talaga kita feel kausap. I don't like you. Puta sakit. It's not that I don't like you, pero kasi, kita feel kausap. Tangina, feeling pogi ang puta. Kadiri. Alam ko naman, gwapo ako, maganda ka, pero di tayo pwede. Hindi, lalaki sinasabihan mo. Oo nga naman. Hindi, wala lang. Kasi ang madalas na trait yan sa sa mga artista eh. I mean, understandable naman kapag artista snobby. Well, puyat, stress, ay makapag-deal sa tao muna. Kapag nag-give up mo yung yung privacy mo. Expect the worst. Do you think, ito pala, speaking of artista, naalala ko lang. Ano bang tingin mo kay Coco Martin nowadays? Kasi mas trip ko siya nung indie films days pa. Magaling siyang actor. Pero at the same time, magaling din siyang businessman. Actually, oo. Yun yung gusto ng tao eh. Di doon tayo. Ganun siya eh. Di alam mo yung show niya. Alin? Yung di kasi dami Batang Quiapo? Yung show niya ngayon. I don't watch it, by the way. Full disclaimer. Takpan niyo ako! Full disclaimer. Hindi kasi ang dami ko nakikitang criticism sa kanya, which I agree with. I agree with the criticisms about Coco Martin. Kasi ang sinasabi nila, yung showdown niya na yan, parang para siyang ego project niya.
Alam mo yun? Oo. Parang Actually. parang lahat ng frustrations niya sa buhay. Lahat ng gusto niyang gawin. Nandun sa show na yun. Gusto niya maging action star, given. Gusto niya maging heartthrob, given. Gusto niya maging, ngayon politician siya, di ba? Parang tumatakbo siyang politician, ganun. Tumatakbo siyang vice mayor. Oo, given. Nandun na sa show. Sabi ko nito, mga fantasies niya come to life sa show niya. May pera na ako eh. Hindi, yun nga, medyo annoying lang. Tsaka nakakatawa ang dami niyang sidekick. Dami niyang yes man. Sangkatutak na sidekick. Alam ko si FPJ, isa lang sidekick nun eh. Di ba yun naman talaga yung reference? Si Berting Labra. O kaya si Denso Padilla. Denso Padilla. Pero tangina dito. Dami niyang asungot eh, no? Dami niyang alipores. Bakit? Para saan? Tapos, sa lang sige. Hindi naman magagaling umacting. Given na yun. Pero alam mo, ang dating sa kanila na sinasabi natin na to, hater ka lang, inggit ka lang, gusto mo lang sumali. Hindi rin eh. Sabi ko, hindi. Talaga nakikita ko lang kayo for what it is. For what you are. Para siyang action star ng masa. Ganun nga. Mas tumitingin sila dun sa physical aspect kaysa dun sa quality. Kaysa dun sa quality ng talent or ano. Hindi, yun lang naman yung sa akin. Nothing against them personally. Pero, you're kind of getting on my nerves a little bit. A little bit lang. Kasi nakikita ko na for what it is eh. At ang dami nag-agree din sa sinasabi ko, ikaw na rin eh. Di ba? Kung ina-enjoy nyo yung show, go for it. I don't care. It's your life, your time, and what not. May scene talaga dun. Tawa ako na tawa. Alin yun? Galit na galit siya. Sige! Takpan niyo ako! Talaga may lisp siya, no? Sorry, putang ina. Si Wowo Martin. Tikoko Martin. Tikoko Martin. Tsaka ganun pa yun. Mahilig siyang gumanyo ng didila siya eh. Yung nanggigigil siya tapos may labas ng dila. Siguro trademark lang niya yun. Well, pero dati talaga, dito ako natuwa kay Coco Martin eh. Bata-bata pa ako nito. Nung napanood ko yung film niya na yung Kinatay. Ang scary nun, gagi. Tsaka yung isang movie niya na bakla siya. Yung masahista. Yung mahirap yung ginawa niya na yun. Hindi ko napanood yun. Yung ba yung may siya? Yung may pasa sa puwet? May pigsa. Nandun din si Baron. Matatawa ako dun. May pigsa ako. Yun yung Coco na hindi yung indie film na Coco yan. Pero yung mainstream na Coco, pass. Tsaka hindi parang na lang yun sa kanya, tama ka, ego project na lang. Hindi para siyang fantasy project. Disguised as remake daw ng mga movies na FPJ, pero pag nilayer mo, parang wala namang ganito dun. Hindi may mga nagsabi na parang hindi na to yung wala na dito yung soul. Kasi ang sa akin ang napansin ko lang kasi yung pinagkaiba sa FPJ movie sa Coco Martin ngayon. Yung movie ni FPJ mag-cheer ka talaga sa isang tao lang eh. Coco lang. Tsaka yung may journey talaga siya na ito yung objective ko, kailangan magawa ko to. Ganun yung nangyayari. Ganun yung movie ni FPJ. Totally agree. Hindi tulad dito na kung saan na napupunta yung kwento. Oo nga. Ito pa yung isa napansin ko parang pinoprolong lang eh. Alam mo yun, parang ito yung nangyayari dyan eh. Magdagdag tayo ng 1-2 bagong characters. Hahaba na yung kwento. And then, kill them off. Ganun na naman. Para siyang endless cycle eh. Tapos yung may laos na artista, kawawa naman. Bigyan natin ng role. Oo nga. Actually, Hindi, totoo. Siya? Nothing against it, pero ganun na kasi yung formula. Oo nga, Hindi, I mean, freelancer sila eh. Nagigets ko yun, may project, sige, patulang ko yan. Hindi, sa akin na lang, sana hindi na lang niya dinikit sa pangalan ni FPJ. Hindi kasi, yung unang impression ko doon, nung dati pa na-announce yung ano ba yung dating show niya, Ang Probinsyano. I did not watch it as well. I don't care. Siya alam ko remake lang siya, tapos i-retell lang siya episodically. Ganon, pero hindi eh. Hindi, saan siya napunta yung... kulang na lang, magkaroon din ng UFO si Coco Martin eh. Di ba? Naalala ko pangalan asawa ni FPJ? Si Susan Roses. Susan Roses doon. Stress na stress lagi. Oo nga, lagi siyang yung maalalahanin na lola mo. Anong pangalan ng karakter niya? Hindi ko alam, pero yun nga, I get your point. Coco Martin doon. Alin doon? Anong pangalan ng karakter niya doon? Sa Probinsyano? Sa Probinsyano. Hindi ko alam. Hindi ko nanonood. Hindi nga. Kunyari ka pa eh. Kaya nga hindi ako nanonood. Kaya nga hindi ko masabi hindi ako nanonood eh. Naging ganun siya rin.
Hindi, yun lang. Yun lang naman yung sa akin. Yun lang yung pyesa ko kay... Siguro, Kay Coco. ang hard take ko dyan, kung may project siya uli, hiwalay na lang niya sa FPJ movie. Yun nga. Oo. Kasi pag nakanood ka talaga ng FPJ, parang wow, action hero talaga tingin mo kay FPJ. Believable. Oo, hindi nagsusugal, hindi nagyoyosi. Man of principle. Oo, pero, man of principle. Pero ano siya dun eh. Fuckboy din siya dun eh. Oo diba? naman. Tsura pa lang. Tsaka lagi, tingin ko ginaya lang niya yung formula ni FPJ kahit pa paano. Maraming leading lady na magaganda. Tas laging siya yung interest. Siya yung pagkakita po lang sa kanya, uy, catch snatcher, pogi. Yun nga, basically, ginawa lang niya yung mga projects na yun, si Coco Martin, para ma-inflate yung ego niya. Ganun yung dating sa akin. Parang ego project. Yun nga. Parang si The Rock, gumawa siya sumasali siya sa film kasi alam niyang siya yung big star. Ganun yun eh. Hindi siya... It's just my criticism. Yun lang naman yung sa akin. Ano kaya maging John Wick dito si Coco? Ang pangit siguro nun. Okay yun. Walang masyadong dialogue yun eh. Sabi na, yeah. I'm thinking I'm back. Tapos Tagalog, siguro, ito na talaga yung babalik ako. Recently pala, ni-rewatch ko yung John Wick 1. Yun. Tangin naman, hindi nakakasawa. Ako din, The best talaga. I mean, simple lang yung storya niya eh. Tsaka yung villain yung nagdala dun para sa I hear you struck my son. Yes, sir. May I ask why? Well, he stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Yun na yun eh. Diba? Yun na yung... Shit. Sino to si John Wick? Ba't napaganon yung mob boss? Diba? Tapos Russian mob boss. Talagang gusto ko yung atmosphere eh. Gamit na gamit doon yung blue, red. Tapos medyo yellow ng konti, ganyan. Ang saya panoorin from start to finish. Kahit ilang beses mo i-rewatch eh, okay pa rin. Tapos may bago ka natututunan ng konti. Diba? Alam mo... Be seeing you, John. Yun pa yung gusto ko eh. Be seeing you. Tapos pagod na si John Wick. Si Keanu Reeves the best din eh. Kahit wooden yung acting niya, nag-work eh. Para dun sa John Wick. Yun nga yung niya eh, yun yung magic niya eh, no? Yung parang, ganun lang, pero may appeal. Yeah. Is this car here? I need a car. Yan lang mga dialogue niya. I need a ride. Tapos yung, alam mo ba yung club scene sa John Wick 1? Puta, sinuting pala nila yun. May lagnat si Keanu Reeves. Yung red circle. Doon sa red circle. The red circle. Yung club scene. Puta, may lagnat pala siya nung sinuting nila yun. Puta, kung ako yun, ayoko mag-shoot. Masama pakiramdam ko. Hindi. Papa prima donna ka no? Pero siya hindi. Talagang pinush nila eh. Dedicated siya sa sa craft niya. Kaya siguro parang nag-work din yung scene na para siyang nagsastruggle. Hingal na hingal. Kaya nag-work din yung scene na para siyang nagsastruggle kasi nga may lagnat pala siya nung time na yun. Siyang ganda nung soundtrack dun. Oo nga, actually. Tsaka yung chill na yung chill na music dun. Alin dun yung think for me. I need to never break your heart. Sino singer nito? So, nila nakuha yung mga soundtrack na yan? Yung gumawa ng soundtrack nun sila Castlevania. Pero yung iba doon, may ibang artist. Kasama din doon si Marilyn Manson. Yung Killing Strangers. Yung nagsiset up si Willem Dafoe ng niya. Yun. Killing Strangers. Marilyn Manson pala yun. Galing nga eh. Tsaka tawag dito, si Chad Stahelski kasi yung director nun mismo. Stuntman. Stuntman niya ng Matrix, diba? Ng Matrix, sa The Matrix. Tapos sabi ko, ayos buti na lang nag-work as filmmaker, yung stuntman. Maganda nga yung anime niya eh. Aling anime? Yung title na to. Basta lang ang artist yung sa Cowboy Bebop. Ay, hindi ko alam to. Pero bago lang siya Lazarus. Lazarus. Okay, parang nadaanan ko yun ganda sa Ganda, maganda. Parang nadaanan ko sa IMDb. And yun nga lang. Sa John Wick napansin ko yung
yung ibang villains nila doon, sobrang disposable. Oo, yung parang sinipa lang ni John Wick, wala na. Oo, nanaawa ako parang tangina siguro yung kill count niya nag-a-amount na sa genocide. Oo. Parang massacre na talaga kasi... Pero kasi kung totoo yun, pwedeng conscious pa yung iba dun. Yun o. Tapos susugudin siya uli. O, tsaka puta meron siyang parang cheat code sa utak niya. Oo. Na meron siyang unlimited na supply ng bala. Tapos nakahisoyam dun. Oo, parang naka-cheat code ng GTA. Tapos yung ano pa bang gusto ko sabihin sa John Wick, yung barrel niya. Parang tawag dito. Parang meron siyang various capabilities, 'di ba? Oo. Tapos minsan ginagawa rin niyang shield yung yung coat. Jacket niya. Oh, doon sa John Wick 4 ganun na 'yung nangyari, alam ko eh. Actually, hindi na masyadong appealing yung ibang franchise ng John Wick eh. Hindi na ba? Siguro kasi alam mo na yung expect mo. Oo, parang ganun na nga. Tapos di ba may nga ngayon, spin-off yung ballerina. Oo. Parang hindi ako na-hype. Alam ko maganda daw yun eh. Sabi nila maganda daw. Nandun din si Keanu eh. Oo nga, parang siya yung dun eh. Oh, si Kuya Keanu. Close kami. O tapos? Parang siya dun yung parang villain na ewan. Hindi ko pa kasi napapanood eh. Oh, hindi yung si Ana de Armas, yung ballerina. Nakita ko na rin gumawa ng action scenes yun sa James Bond. Pwede. Talaga. Oh, siguro dahil doon kaya nagkaroon ng movie na ballerina. Iniisip ko dahil doon. May leaked footage nga sila eh. Sila mismo ni Keanu yung gumagawa ng fight scene nila. Choreography? Oo, yung choreography. Oo, importante yun eh. Tapos mapanood nga. Meron pa nga yung dati, yung may clip na si Keanu nagpa-practice mag-shoot. Oo. Yun. Si Tom Cruise din ginawa yun para sa Collateral. Hindi, alam mo naman si Tom Cruise siya talaga gagawa ng stunt niya eh. Pero yun nga, for me, si John Wick, sorry. Buta, hindi ko na si Keanu. Hindi ko na i-separate Si John Wick tsaka si Keanu. Pag nakikita ko si Keanu Reeves, John Wick. Pag si John Wick, si Keanu Reeves. Pag nakikita mo sa ibang movie si Keanu Reeves, si John Wick yan eh. Pag nakita mo pag nakita mo si John Wick, si Keanu. Pag nakita mo si Keanu Reeves, si John Wick. Yun nga, what I was trying to say was, yung acting niya kahit wooden, charming. Tsaka si Keanu Reeves kasi in real life, charming talaga. Alam mo siya yung pinaka-mixed race sa lahat ng actors. Canadian, Asian. Siya, yung tatay niya kasi, Hawaiian Chinese. Hawaiian Chinese. Tas yung nanay niya, British Argentinian yata. Gagi ang lupit. Ang lupit. Basta mixed race. Alam ko may Portuguese blood pa nga siya eh. Nung nabasa ko yun, sabi ko, wow. Malilito racist sa kanya, man. Oo nga eh. What do I call you? White. Wala ka may tas kukuha na lang siya ng lapis. I'm just kidding. Asian white, Hawaiian, what are you? Tsaka kung titignan mo naman kasi yung facial structure niya, mukha naman siyang Asian talaga. Diba? Asian na merong... Mukha siyang samurai. Oo. Tapos bumabaril siya. Yeah. Gunfu. I'm taking him back. Hindi alam mo, nung nagkaroon ng John Wick, karamihan John Wick na. Oo nga eh. Diba? Yung lahat ng style ng action film ngayon. John Wick. Parang nagkumuha ng sa kanya, ng template. Siya yung naging template parang ni-revise siya yung blueprint ng action film. Parang gayahin natin ulit yung 1980s na one shot lang, gano'n. Tapos parang na-rediscover ng mga director. Astig gayahin natin sa ibang film. Gawa na rin tayo mga POV shit. Then lang ako, parang hindi naman ako nagkaroon ng fatigue, pero sabi ko, pag nakakita ako ng mga action scenes kagaya ng John Wick, John Wick na naman. Ganun yung nagiging sa akin, impression eh. Pero si John Wick 4 may magandang scene dun yung nagmukhang video game. Sa John Wick 4? Yung bigla isometric siya. So yung gamit niya yung shotgun na may apoy. Yung... Sabi ko, nalala ko dito, siphon filter. Yun nga. Tsaka yung yung anong game to, yung si Snake. Yung Metal Gear? Metal Gear na alala ko sa kanya. Siya, MGS. Sabi ko, galing. Eto, research. Para lang accurate tayo. Sige. Eto, sabi dito sa overview kay Keanu Reeves. Keanu Reeves has a diverse ethnic background. Tama ako. His mother is English. And his father is of English, Hawaiian, Chinese, and Portuguese descent. Holy smokes. His father is also an American. Pero Hawaiian talaga, alam ko. Mas lamang yung pagiging Hawaiian. Pero nabasa ko somewhere, yung nanay niya, rin daw, Argentinian.
British Argentinian, tapos pinanganak siya sa Lebanon. Oh. Tain, ang dami. Tapos lumaki siya sa Canada. Lumaki siya sa Canada. Oh. Pero alam mo si Keanu Reeves, ang tragic din nung nangyari sa kanya. Yung namatay yung yung girlfriend niya at the time. Connected kay Marilyn Manson. Kasi in-invite sa party. Tas umuwi daw yung girlfriend niya na buntis at the time, na drugged. Car crash. Sa car crash. Tapos ang sinisisi nung nanay, nung girlfriend ni Keanu Reeves at the time, si Marilyn Manson. Tanga na, imagine mo, no? Si Marilyn Manson, paggising mo, siya may kita mo. Nakakatakot. May nagsabi sa akin dati, imagine mo asawa mo si Marilyn Manson, tapos magkatabi kayo sa kama. Paggising mo, makikita mo yung mukhang yun. Hindi siya naka-makeup, ano pa rin naman eh. Mukhang malilito ka rin sa kanya. Ito ba lalaki? Di ang kulit ng mukha niya eh. Para siyang stoic figure eh. Nakaganon. Ang haba pa ng mukha niya, kaya parang scary. Tsaka siguro pag across ka kay Marilyn Manson, nakakatakot. Di siya, nung bata-bata pa siya, toxic niya kabanda. Mukha nakita mo yung sa live nang babato siya ng mic stand. Ganun? Meron nga, binata niya ng crush yung drummer niya eh. Hiwain dito. Oh shit. Ba't niya ginawa yun? Rockstar eh, putang ina. I can do whatever I want. Inang yan. Antichrist superstar. Yung style ng music niya, shock rock eh. Nanggaling kina Alice Cooper. Oo. Pangalan ng singer na yun, yung I Put a Spell on You. Sino? Yung black singer, basta yung itsura niya, voodoo shit. Hindi ko alam, min. 1960s pa yun. Ayun. So, yung inspiration niya, mga wild people. Shock rock nga, shock. Alam ko, inspired siya sa Kiss eh. Si Marilyn. Ano rin yun eh. Shock rock din yung Kiss eh. Tsaka, alam mo ba yung Kiss? Abbreviation yun. Nang ano? Knights in Satan Service. Puta. I did not know that. Yeah. Fun fact! Totoo yan. Pero actually hindi ako fan ni Marilyn Manson eh. Pero may mga gusto akong tracks niya, yun lang. Yung Beautiful People. Dun, 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 dun. Tapos yung yung Killing Strangers, the best. Yung rin eh, yung cover niya na Sweet Dreams are made of this. Yun. Okay din yun sa akin. Tapos yung yung ano ba bang kanta to? Nakalimutan ko tuloy. Shit. Hindi nga ako fan eh. So nakalimutan ko yung track. Hindi masyado. Ayun, fight song. Basically pag may riot, yun yung papadugtugin mo eh. Alam mo ba yung Marilyn Manson, hindi naman talaga siya yun. Persona niya yun. Band name niya yun eh. Band name. Pinaghalong Marilyn Monroe. Tsaka Charles Manson. Ganun. Pero pag nakikita ko siya, parang, tangina, nakakatakot. Parang bigla ka sasaksakin. Pero ngayon may edad na siya, parang, yeah. Parang dude, i-give up mo na. Tsaka rin eh, napansin ko si Marilyn Manson, may type talaga siya. Kailangan mo kang gothic. Model, no? Kailangan milk white yung balat. Si Dita Von Teese ba yun? Yung dati niyang asawa, no? Doon nga ako believe, na Rockstar kasi. Rockstar date models. Diba he bagged those chicks? Marilyn Manson could bag those hot chicks? Paano yun? Hindi, naalala ko rin, o nga pala, rockstar. Ganon. Rockstar date models nga daw kasi. Napansin ko yung mga naging karelasyon niya, puta, lahat white, tapos black hair. May type talaga siya. May certain type siya sa pati yung latest na asawa niya, puta. May type nga talaga to. Nothing wrong with that, pero na-point out ko lang. Worth to point out. Parang yung music niya hindi mo makakategorize as new metal eh, no? No. Siya moron shock rock talaga eh. Para sa akin siya hard rock eh. Hard shock na shock rock kasi masya-shock ka na tina-target niya yung religion. Okay. Pero napanood ko siya dati sa mga debates. Wow. Ang galing niya magsalita. He knows his stuff. Doon ka nga mabibilib sa kanya eh. Di lang pala pag-gago-gago to. Yun nga yung gusto ko eh. Kaya niya ipaglaban yung niya. Yung beliefs niya. Yung morals niya. Yun nga, gusto ko nga marinig yung niya, yung side niya about sa tawag dito? Sa current events. Yung mga interesting na tao interesting marinig yung take nila. Kasi na podcast before, parang hindi pa. Parang hindi pa. Si Rob Zombie, si Rob Zombie. Yun, isa pa yun eh. Pag akala mo paloko-loko eh. Biglang nung in-interview siya, wow. Parang, he knows his shit. Yun lang naman ang sa akin. So, naalala ko yung anong movie ba ito? Yung Bomb City. Okay. Yung tungkol sa punk kid na sinagasaan. Alam ko yun. So may nag-i-speech doon na ang ganda naman sinasabi nito.
So, nung malaman mo sa dulo, si ano pala, si Marilyn Manson. Ay, So, oo. holy smokes. Ang Oo, galing. yun nga eh. Yun nga, hotshot nga siya. Ano talaga siya, he's intelligent. He's an artist. Pero he's scary. He's scary. Oh, pero tingin ko pagkaharap ko siya, mamamatay ako eh. you can tell an artist. Hindi, tsaka magaling siya umacting actually, si Marilyn. Oo nga, no? Mm. May chop siya sa acting. Anyway, let's end it at that. Yes. Thanks everyone for listening. Thank you. Bye-bye.